Kang hirap pala pag nakikita mo siya first hand. Kasi alam ko, ako naawa ako pag napapanood ko sa balita. Pag nakikita ko yung video, mga video, naawa ako. Pero mas masakit pala pag nakikita mo siya in person. Sobrang nakakaawa. Wala akong magawa. Wala akong magawa. Wala akong magawa kundi mag-video eh. Kung alam matutulong ko. And now I can't go home kasi I'm stranded here. Hindi pa rin umuhupa yung baha. But I'm okay, guys. I'm okay. Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. I'm sorry, I can't contain my emotions. Kanina ko ba pinibigil yung sarili ko. Pero nakikita ko silang lumilikas. Di dapat nila pinagdadaanan to. Sabi nila kanina kada umuulan daw dito kaya kada may bagyo. Talagang ganito. Hindi ko ma-imagine. Bakit kailangan pagdaanan ng mga Pilipino to? Pag wala kang magawa para tumulong. Salamat na lang sa Diyos, huminto na yung baha. At may mga nakalikas naman na dun sa mga areas na talagang lubog na yung mga bahay nila. But don't get me wrong. Hindi ako kasi mga tao dito, siguro dahil nga ever since binabaha na sila, parang sanay na sila, normal na lang sa kanila na pag umuulan ng ganito kalakas, nililikas na nila agad yung mga gamit nila. Kanina nga pagkapasok ko, di ko kasi alam, first time kong dumaan dito. Kasi nung bumiyahe ako, malakas na talaga yung ulan. Papunta lang akong Katipunan, papunta akong UP Town Center. Tapos dito ako pinadaan ni Waze. Pagkapasok ko pa lang ng street, tinarang nalala akong lahat. Kasi nga, baha na yung dinadaanan ko eh.
Tinulungan nila ako, tinulak nila yung kotse ko papunta dito sa mataas na part para hindi ako pasukin ng baha. Pero yung baha, guys, hanggang dito na yung baha. Hanggang dito yung baha. Nasabi nila sa akin, lagi daw talagang ganun. Magkabilang dulo ng street. Kaya ako na-stranded dito sa street na to kasi magkabilang dulo. Baha. Kasi mga bahay nila lubog na sa baha. Sa akin bang magawa kanina? Binibidyohan ko lang. Kasi lang yung kaya kong gawin. Wala ako ibang magawa. Ang sakit lang sa loob. Ang sakit sa dibdib. Ang sakit sa dibdib. Nasa QC din ako right now. Quezon City, nasa Kiriyunutu ako ngayon. Ang tawag nila dito, Paco Street. Dalawang oras na akong nandito, 2 hours na. Or more than 2 hours. More than 2 hours na akong stranded. Pero hindi ako umiiyak dahil stranded ako, guys. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na nga iniisip na stranded ako. Hindi ko na iniisip yung sarili ko kasi okay naman ako Dito ako sa loob ng kotse ko, safe ako. Ang nasa isip ko sila yung mga pamilya kanina na nililikas nila yung gamit nila. So, sira-sira na yung mga gamit nila pero pilit pa rin nilang binibit-bit. Wala akong magawa para tumulong. Nakita ko yung mga bahay na nakalubog na sa baha. Nakalubog sa bahay yung mga bahay nila. Pero nagawa pa rin nila akong tulungan. Natulak pa rin nila yung kotse ko. Ang sakit sa dibdib. Right now, nasa Paco Street ako. Kiriyunutu. Kung mayroon po kayong mga charity o mga kilala na pwede magpadala ng tulong dito sa lugar na to, please tulungan niyo po sila. Sanay na sila na binabaha sila. Matulong. Ay, yung feeling ko kanina na natakot ako para sa sarili ko kasi lumulubog na yung kotse ko sa baha. Nawala lahat nung nakita ko yung sitwasyon nila dito. Wala yung problema ko sa problema nila. At walang rescue, walang pumunta dito para tulungan silang lalawala. Kasi nga lagi itong nangyayari sa kanila.
Pero kahit na lagi na itong nangyayari, walang pumupunta para tumulong. Sila lang. Tapos kahit na nahihirapan na sila, tinulungan pa rin nila ako. Right now, nasa Paco Street ako, Quirino 2. Paco Street, Quirino 2. Right now, nasa Paco Street, Quirino 2 po ako. Paco Street, Quirino 2. So, kung meron po kayong makakilala or mga charity or mga ambulance na pwedeng magpadala ng tulong, nandito po ang location nila. Paco Street, Quirino 2. Tulungan niyo po sila, please. After this, babalikan ko rin po yung, magagather lang ako ng tulong, babalikan ko rin po yung mga nakita ko kanina na wala ng gamit, tsaka mga pagkain, sabi nila. Kahit pagkain lang siguro at damit na maibigay natin. Naisip ko nang i-live ito kasi parang walang nakakaalam na may ganito dito sa Quezon City. Alam ko malaki ang Quezon City. At alam ko hindi lang itong area na binabaha. Pero para magpadala naman ho kayo ng tulong. Kasi lagi lang binabaha itong lugar na to. Sabi nila, lagi ho talagang binabaha dito. Kaya sana, pagbuhos ng ulan, ready na ho kayo sa tulong. Di ba ho? Kasi di ba gano'n naman dapat? Sana hindi yung sila lang dito yung nagtutulungan. Sana may nakukuha din silang tulong mula sa LGU. Na malikas sila yung mga gamit nila. Kasi sila lang ho yung nagtulungan. Pagtaas ho ng baha, sila lang ho yung nagtulungan para makalikas. Wala hong LGU na tumulong. Gusto ko lang ho yun sabihin. Bumuhos ho yung pagbuhos ho ng ulan, baha agad. Ganun ho yung nangyari. Na nagulat ako, pagpasok ko ng street, lubog na agad sa baha yung kotse ko. Wala hong barangay officials, wala hong kahit na sino. Wala ho. Hanggang ngayon, baha pa rin po. Tumigil na yung ulan, pero baha pa rin. Tumigil na ho yung ulan, pero baha pa rin. 1 hour ago na ho tumigil yung ulan, baha pa rin ho hanggang ngayon. Kaya ho stranded pa rin ako hanggang ngayon. So, sa LGU, nitong area na to, Paho pala, Paho Street. Paho Street, hindi Paco Street, Paho Street. Please, gawan nyo ng paraan. Kinunan ko na siya ng video kanina, medyo basa pa tong cap ko, pero yung mga gustong makakita situation, I hope nga kahit papaano humupa na. Kasi
Hello po. Baha pa po, no? Oo, pero baka dito, mauuna kasi ito bumaba eh. Lagi hong dito bumababa muna. Dito mauuna, dito. Dito yan mauuna. Sana ho, no? Tapos doon ho yung Mas mamaya-maya pa. malalim yan dyan eh. Dito, dito. Pero doon ho yung mga bahay ho talaga, no? Oo, pasan ka ma'am? Pauwi na ho akong Irod eh. Kasi dapat ho, Ito mas mababa. pa-UP town ako. Babalik din ho talaga ako dito eh. Pwede ko naman yan i-backing kung mababa na dito. Mas mauna to. Mas malalim doon. Tsaka pagdating mo doon, traffic na doon. Kasi ano na yun doon, di ba? Pakatipunan. Oo nga Bababa po lahat. eh. Sasakyan doon. Ay, hindi na ho ako tutuloy. Dito ka na. Opo. Ate Mila, mababa na dyan? Medyo mababa. Bumaba na. Dito ho sa kabila yung Mas mataas malalim pa. po dyan. Hindi pa po kaya, no? Okay lang ho. Hindi naman ho ako nagmamadali. Okay lang ho. Hindi naman ho ako nagmamadaling umuwi. So, paano ko ba to i-back cam? Tita moments Charis. Hindi ko ma-back cam, so ayan na lang sila. So, ito yung mga tumulong sa akin kanina. But, naglalakad tayo ngayon towards dun sa... Hello po. Dun sa... Baha ba ko, no? Okay lang, ha? So, itong area kung nasan ako ngayon, tinulak nila yung kotse ko dito sa mataas na area, hindi inabot ng baha. Ano yung doggy, oh? Hindi ka pa rin makakadaan. Oo nga po eh. Mga 3 oras pa yan, ma'am. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ito ho sila. Magkabilang dulo ho, ito, na ganito. Lubog sa baha. So, wala akong LGU dito. Sila-sila lang nagtutulungan para maano yung baha. Ito hanggang doon sa dulo. Ito yung baha. Magkabilang dulo ng street ganito. Kung nasan ho ako nakatayo ngayon, ito na lang ho yung dry na area. Medyo pataas ho kasi siya. Pero yung magkabilang dulo ganyan ho. Sa lahat ng bahay, yung mga gamit, yung mga tao, lubog sa baha. Ayan ho yung baha. Kasi mga nandun pa rin po sa bandang mas dulo, mas lubog pa po yung mga bahay nila. So, kung may contact po kayo sa LGU na itong lugar na to, or kung nanonood man yung mga LGU ngayon, please, sana tulungan nyo sila dito sa area na to. Ang dami nila. This is in Tahoe 2. Nay, ano pinaka-address ko nito? Paho, Tusi. Tahoe 2, Quirino 2 ho ba ito? Quirino Tusi. Quirino 2C, Tahoe Street. Tahoe Street, Quirino 2C. Tahoe Street, Quirino 2C. Barangay Quirino 2C. Tahoe Street. Barangay Quirino 2C, Tahoe Street. Barangay Quirino 2C, Tahoe Street.
Oh, bakit? Andito ako sa kanto. Nagla-like lang siya sa screen eh. Kasi merong Kahit 2A, may i-dub. 2B. Ayan. Ito ho, medyo humupa na ho yung baha niyan. Mas mataas pa po kanina yung baha. So, yung area ko po ngayon, mataas-taas